Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na BP Sara Pasabog. Lahat nagsabwatan, Saldi Martin PBBM. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako, ito pong si Ombudsman Boying Rimulya. Nako, binuhay ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Susubukan niya daw ipatupad. Ayan, ang tapang naman. Ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ngayong Huwebes, Oktubre 23 na susubukan niyang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Joel Villanueva na una nang inisyu ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayan. Mukhang gusto niyong gipitin si Senator Joel Villanueva ngayon, ginigipit, di ba? Nung nakaraan nga, idinamay, no? Dito po sa flood control anomalies na ito. No? Pero tinatanggi naman ni Villanueva. Diba? Pero sa pagkakataong ito mga kabayan, madidismiss nga ba si Villanueva? Kasi ito ayaw tigilan, no? Mukhang gumagawa ng paraan si Boying Rimulya, no? Para ma-dismiss sa kanyang posisyon itong si Senator Joel Villanueva. Ayan mga kababayan. Pero eto namang si Senator Joel Villanueva naglabas po ng ebidensya. Yan yan po yung mga dokumento, clearance yan Isinapubliko ni Senator Joel Villanueva ang kopya ng kanyang clearances mula sa Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan na nagsasaad na walang nakabinbin na o anumang kaso laban sa kanya mula sa dalawang opisina. Nako po ano tong sinasabi ni Boying Rimulya? Sino po ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? At kanino po ba kayo maniniwala? Kay Boying Rimulya? No? Or kay Senator Joel Villanueva? Ito hindi na nakakapagtaka, no? Kasi biruin mo si Rimulya yung kaalyado nila, no? Kaya nga napopoliticize yung ombudsman dahil sa mga ginagawa ni Rimulya. Dapat mag-antay ka na lang kung may magreklamo sa'yo. Diba? Kung may magsampa ng reklamo, doon ka na, hindi yung diba? For example na lang mga kababayan na masasabi natin hindi talaga patas itong si Rimulya. For example, yung kay former Cebu Governor Gwendolyn Garcia, di ba? Yung kaso niya sa mining ba yun? No? Bakit dinismiss agad ni Boying Rimulya? Dahil ba kaalyado at matalik na kaibigan ni President Bongbong Marcos Jr. yon? I mean, kaalyado? Di ba? Nawawalan po ng nawawalan po ng integrity ang ng ombudsman dahil kay Rimulya. Mga kababayan, no? Hindi lang po yan, hindi lang po yung panggigipit. Kasi ang nakikita po natin ngayon, ginigipit po nila si Senator Villanueva. Hindi lang po panggigipit, pati pagprotekta sa mga dati niyang kasamahan dyan po sa House of Representatives. Mukhang ginagampanan na rin ni Rimulya. Di ba? Parang ito pong balita mga kababayan. Dating congressman ng Quezon City lumapit kay Ombudsman Rimulya para sabihin ang lahat ng nalalaman niya sa flood control. Ayan mga kababayan. Hindi kaya kasabwat ka? Sangkot ka? No?
Ibinahagi ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon umanong dating kongresista ng Quezon City ang gustong sabihin ng lahat ng nalalaman tungkol sa anomalya sa flood control projects. Hindi pinangalanan ni Rimulya ang nasabing politiko ngunit naging sangkot din umano ito sa kalakaran sa flood control. Very early in the morning, sabi po. Isang kaibigan, ay kaya naman pala kaibigan mo naman pala eh. Very early in the morning, isang kaibigan ko para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all yung involvement niya sa lahat ng nangyari. Saka kung paano ang kalakaran, paano nangyari lahat yan. Hindi na siya incumbent, wika ni Rimulya. Kaibigan mo naman pala ito eh. Hindi ba magkakaroon ng conflict of interest, mga kaubayan? Ang pagdidesisyon ni Rimulya kung ang kanyang mga, di ba? Ang mga magrereklamo o kanyang mga tutulungan ay dati niyang mga kasamahan sa House of Representatives at sinasabi niya pang isang kaibigan niya. Rimulya, nawawalan na ng tiwala ang taong bayan sa ombudsman, no? Pwede bang palitan na ang ombudsman, mga kaubayan? No? Hindi pwede. Yan po ang itinalaga ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Pag itinalaga ka dyan ni President Bongbong Marcos Jr., ibig sabihin yan, you are very, very loyal. Or you have something against, no? Para nandyan ka, naka-stay ka pa rin, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? Nagtitiwala pa ba kayo sa ombudsman? Or nawawalan na po kayo ng tiwala sa ombudsman dahil kay Boying Rimulya? Ayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan muna natin to. Nako, itong ICI na booking. Lagot ka ngayon ng ICI, nadulas ka. Itong independent nga yung ICI. Ito, pakinggan po natin itong hinayuntak na to. Binuking ang ICI. Ay nagagawa ng ICI. Sa kasalukuyan nga po, nanghihiram ang ICI ng ilang piskal na para tulungan sila. Dahil ang may kakayanan po na magbalangkas ng mga ebidensya na naiipon at impormasyon ay ang mga na atin pong mga kasalukuyang mga taga-usig. So ito po yung magkabilang tulungan po na amin pong binibigay para sa ICI. Sir? Yeah, yes, go ahead, Senator. Akala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Opo. sumagot ka lang. Opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Natahimik eh. We submit to your wisdom, Your Honor. Of course, kasi tingnan mo yung creation niya. It should be an Booking na eh. sa pangalan pa lang, independent. Ano na yun, Che? ICI. Independent Commission on Infrastructure. Pag binasa mo yung kanyang mga powers, diba, this is something that also the senators will, one way or the other, discuss probably in the course of time. Sabi niya, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, the Ombudsman, and other authorities. So paano yun? Bakit ka independent? And dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino eh. Can the Senate refuse, for example? In observance of the separation of powers. Halimbawa, nag-request siya.
address to the Senate President, wala pa kaming choice. Because there are institutional boundaries. We need to exercise the system of checks and balances. So sasabihin niya, Independent Commission on Infrastructure. Paano kang independent and dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi? You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. So yan mga kabayan, bistado ang ICI ha. Nakikipagtulungan lang pala sa Department of Justice, no? At mukhang inuutusan pa yung mga prosecutor, no, na sila po ang gumawa ng parang yung 'di ba? Nakikita natin sa mga movies, 'di ba, yung mga information na ganun-ganon, no. Parang yun pa yung naging pagtulong ng DOJ mga kabayan. So hindi sila independent. They're only lying, no, sa iba't ibang department. Tapos ayaw pa. Well, anyway, sabi ano na daw isa sa publiko na next week. Next week pa, magantay pa tayo. So mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Pero eto, bago po natin i-play yung video mga kabayan, hindi ko na sana ito i-share, pero sige lang, share na rin po natin para malaman din po ng lahat, no, na mayroon pong isang bobo. Mayroon pong isang bobo mga kabayan na ginawang ito. Ito po ang balita. Yan si Gadon, ayan mga kabayan, papirma-pirma na. Uy, anong uniforme ito ni Gadon? Parang na si Gadon nag-improve na si Gadon. Ito pong balita mga kabayan mula sa Abante News Online. Nanumpa bilang bagong auxiliary rear admiral ng Philippine Coast Guard auxiliary si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon sa isang donning and oath-taking ceremony na ginanap sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard. Ayan. Pinangunahan ni Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant ng PCG, ang seremonya kasama ang mga senior PCG officials. Ayan. Ayan po si Gadon mga kababayan. Bakit ginawa niyo pa itong opisyal mga kababayan, di ba? Na-disbar nga ito. Pag ikaw ay na-disbar, ibig sabihin, it's either you are not a disciplined person, no? You are not a disciplined person, no? Like Gadon. Na-disbar po itong si Gadon dahil wala pong disiplina. Tapos ganito gagawin niyo pang opisyal ng Philippine Coast Guard. Nako, ipadala nyo na yan sa West Philippine Sea. Maraming magagawa yan si Gadon. Okay? Hindi ko nga alam kung anong tinatrabaho ngayon ni Gadon sa poverty alleviation. No, baka kaintulog lang ang ito, mga kababayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto na nga, simulan na po nating pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang gulo-gulo! Sa pilit nilang nililigtas ang mastermind, mga kababayan natin, mga banateros. Kung sino-sino na lang ang binibintangan ngayon. Ang lupit talaga, no? Kakaiba. At makikita ho natin, pati ho ngayon yung sekretary nakakapasok lang, mukhang pinagbibintangan. At kung sino-sino, at naku, alam nyo mga kababayan, marami po tayong intel na natatanggap patungkol po dyan sa issue ng tila inililihis ang issue mula dun sa mastermind at kung sino-sino at ginagawa nila, pinapakalat nila yung yung pagbibintang. Hiwalay-hiwalay ang bintangan. Bibintangan nilang kakampi, bibintangan ng ilang kaaway, bibintangan, alam mo yon, para lang hindi talaga tamaan yung mastermind. Grabe. Ito, no? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Kay VP Sara Duterte yan. Sa akin po, ang budget nagsisimula kay Marcos. At ang budget nagtatapos kay Marcos. Diba? Huwag na tayo magpaikot-ikot. Sino ba nagsisimula yan? DBM, di ba? Tapos, ipapasa ngayon. I-deliberate ng Kamara, i-deliberate ng Senado, magba-bycam, tapos si small committee,
Tapos ano mangyayari? Babalik. Babalik sa Pangulo at pipirmahan niya. Sa akin, tama si VP Sara Duterte dito. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Uy, Zaldico, ba't mo ako ininjan? Wag ganun. Ininjan mo ko eh. Magpakita ka naman. Demanda ka, ayaw mo magpakita. Ininjan mo na ako. Anyway, mga kababayan, ayun na nga po. Tama si VP Sara Duterte. Si Zaldico at saka si Romualdez, sila lang ang may hawak ng pondo ng ating bayan. Pero ngunit tatapat subalit, in the long run, ang ending nito, kung talagang ayaw at talagang against sa corruption si Marcos, hindi niya dapat pinirmahan yung 2025 budget na pinaka-corrupt, sabi nga, ng lahat. Ng lahat ng sekta ng lipunan, sinasabing pinaka-corrupt yun. And yet, pinirmahan mo. Sino ngayon ang corrupt? So, ibig bang sabihin nito mga kababayan, si Martin Romualdez, Zaldico at PBBM ay posibleng nagsabuatan? Ayan, nagtatanong po tayo mga kababayan based on sa sinasabi ni Sir Banat Bay na si PBBM ang may alam ng lahat, no? Si PBBM ang first and last, no, na may alam ng budget. But hindi naman natin wawalain sa eksena si Romualdez at si Zaldico. That's why nagtatanong po tayo kung nagsasabuatan ba itong tatlo? Hindi, totoo yan eh. Para bagang ganire, di ba? May nakikita kang crime na nangyayari. Di ba tayo nga po pag may nakita po tayong babae na binabastos, di ba? Sorry, sa jeep o di kaya sa karsada, nakita natin, binabastos yung babae. Di ba, bigla nga tayong tutulong doon sa babae, di natin alam kung tumutulong ba talaga o bantay sa lakay. Yeah? Hindi natin alam. Pero ganun talaga yung ugali mo na may nakita kang binabastos o kaya naman ay dinukutan, inisnatcha na nanay, lola, tutulong ka di ba? Pag sinabi mong, na-snatch siya. Pag ginanon mo lang, tinawanan mo lang, ibig sabihin, kasama ka. Pinahintulutan mo yung masamang gawain na yun. So, tama si VP Sara Duterte dito, yung dalawa lang ang kumana ng budget, ngunit datapot subalit, si Marcos nanood lang. Hindi ko nga alam kung nanood lang siya o baka tulog pa siya nung pumirma siya. Pirma siya, tulog siya. Ano ba yung Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.